Hello po mga katoto! Welcome back po sa aming munting channel, RPTV. Kung kayo po ay nadaanan ng video na ito at hindi pa po kayo nakakapag-subscribe, please po don't forget to subscribe, like and share sa aming munting channel, RPTV. Sino-sino nga ba ang pwede mong sponsoran dyan sa Pilipinas o saan mang bansa para maidala mo dito sa Canada? Unang-una po ay pwede mong sponsoran ang iyong asawa, ang iyong anak, lalo po kung kasama sila sa iyong application noong nagpa-process ka pa lang ng iyong permanent residence. At pwede rin pong sponsoran mo din ang iyong kapatid. Yes po, pwede po ang kapatid. At ang iyong pamangkin. Sino-sino nga ba ang pwedeng mag-sponsor? Unang-una po kung ikaw po ay permanent resident dito sa Canada. At kung ikaw ay Canadian citizen at least 18 years old above. Ano nga ba ang pagkakaiba ng Canadian citizen at ang permanent residence kapag nag-sponsor? Ang permanent residence po, once po na nag-sponsor ka, dapat po ay nandito ka inside Canada. Hindi mo po maipaprocess ang application ng iyong ini-sponsoran kung out of Canada ka. So, kailangan nandito ka inside Canada. Pero kapag ikaw po ay Canadian citizen, kahit po out of Canada ka, outside ng Canada, pwede mo pong sponsoran ang iyong mga mahal sa buhay. At once po na nakapunta na siya dito, you have to make sure po na nandito ka rin po sa loob ng Canada that day, that time. Kasi isa po yun sa requirements na kapag nagpunta na dito yung mga ini-sponsoran mo, kailangan nandito ka para ma-provide mo yung mga basic needs nila. Which is yung tirahan, pagkain, mga damit, or mga insurance, or kung ano-ano pang mga basic needs na kailangan nila. Yun po ay isa sa mga requirements na kailangan na nandito ka. At syempre po, mai-sponsoran mo ang iyong kapatid kung maipoprove mo na wala ng ibang guardian na pwedeng titingin sa kanila. Wala na ang iyong parents. Wala ka ng nanay at tatay. Wala ka na ring relatives na titingin sa kanila, sa iyong kapatid at sa iyong mga pamangkin. Na below 18 years old, pwede mo po silang sponsoran at dalhin dito sa Canada, lalong-lalo na kung wala ng ibang titingin. Maipoprove mo yon sa Canada na wala nang ibang titingin sa kanila, kundi ikaw na lang. So, pwede mo po silang sponsoran. So, kailangan mong ipasa yung mga death certificate ng iyong parents. Hindi po pwede na, wala na siya kasi, kaya wala nang, wala nang titingin. Hindi po pwede yon. You have to make sure po na wala na talagang relatives or wala nang magulang na titingin doon sa sponsoran mo, lalo na sa pamangkin mo. So, kailangan mo pong i-prove yun. At syempre po, kailangan mo din po na i-prove yung iyong status dito sa Canada. Kailangan po is meron kang stable na work, may enough funds ka para ma-provide mo yung mga needs ng iyong ina-sponsoran. So, kailangan mong ipasa ang iyong financial statement. At ang tips ko po, kapag po nagpa-process kayo ng sponsorship ninyo para sa iyong mga relatives, isabay mo na rin po yung application ng permanent residence po nila. Para po minsanan na yung pag-process po ng kanilang mga papel. So sana po mga katoto, meron po kayong natutunan o meron kayong napulot na pwede po ninyong gamitin para sa pag-sponsor nyo sa inyong mga mahal sa buhay. Dahil alam ko po kung gaano po kasaya na makakasama nyo ang iyong mga mahal sa buhay dito sa Canada. Pero take note po, hindi po madali ang pagkuha po sa mga mahal nyo sa buhay dito, lalo po kung sila po ay tourist visa. Kung sila po ay tourist visa, i-make sure po ninyo na meron po silang insurance. Dahil po pagdating po nila dito at meron pong hindi naman kagustuhan na may nangyari sa kanila dito,
malaki po ang babayaran ninyo sa ospital. Marami po nangyayari dito mga katoto, mga nag-tourist, and then na heart attack, o kaya na napunta lang sa, nagpa-check up lang dahil merong naramdaman na hindi maganda sa katawan. Alam nyo po ba na 1,000 agad ang babayaran ninyo sa ospital? Lalong-lalo po kung sila po ay tourist visa. Kasi po, ang pagkakaiba po ng permanent residence nandito or yung may work permit ka or citizen ka, meron po silang mga health card. Unlike po sa mga visitor visa, as in, kailangan mo pong i-provide o kailangan mong bumili o kailangan mong kumuha ng insurance nila na enough para may magamit sila. Kasi once po na nagkaroon po sila ng problema o nagkaroon sila ng sakit dito, mabubutas po lahat ng bulsa mo. Kasi ultimo galaw mo o ultimo kahit na anong check-up sa kanila, 1,000 po ang babayaran po ninyo. At alam ko po, hindi naman po siguro lingid sa inyong kaalaman na dito po sa Canada, lahat po is kailangan mong bayaran kung ikaw ay walang health card. Pero kung meron ka pong health card, yun po yung malaking benefits na nakukuha, kaya marami pong gustong pumunta dito sa Canada dahil po isa po yun na reason is yung health benefits. At syempre, ang child benefits na hindi mo po makikita o hindi mo makukuha dyan po sa Pilipinas. Dahil kahit gaano kakayaman dyan sa Pilipinas, once na nadapuan ka ng sakit, lahat ng pera mo, 100% kakainin ng ospital. Pero dito po sa Canada, yun lang po ang kagandahan. Once po na nagkaroon ka ng sakit dito, at na-ospital ka, nagpa-check up ka, lahat po yun libre. Libre, yes, libre po. Dahil po, meron kaming health card. Pero syempre, yun po ay binabayaran namin at tinatanggal sa aming tax. So, kaya po merong tax. Hindi lang po, kung magkano po yung sweldo namin is yun na yun. Hindi po, marami pong nababawasan. At mandatory po ang natatanggal na CPP at yung EI, yun po yung tinatawag nila na employment insurance. So yung mga yun po is mandatory. At yung tax, yun po ay yung income tax. So marami pong natatanggal sa aming sweldo. So yun po ay napupunta at yun po yung ginagamit ng government para po sa mga merong mga health insurance dito. So sa amin, tinatawag naming libre kasi wala kaming nilalabas ng pera. Pero, syempre, may bayad. Tinatanggal mismo sa sweldo kapag ikaw ay nagtatrabaho. Sinasabing libre, pero binabayaran galing doon or tinatanggal sa aming sweldo. Which is totoo naman yun. Kinukuha po nila talaga sa sweldo namin. Nagbabayad kami ng tax. So, yun po yung parang kinukuhang bayad. Pero syempre, yun po ay unti-unti. Hindi siya biglaan. Unlike po dyan sa Pilipinas, talagang kapag nagkasakit ka, bultuhan. Dito, as in libre. Papasok ka, lalabas ka. Kagaya po nung naoperahan ako, dinala po ako sa hospital. Wala po kaming binayaran. Libre po lahat yon. So yun po yung kagandahan po dito sa Canada. Kaya po maraming nagpupunta rito. Kaya kung isa ka po sa mga gustong kumuha ng family dyan sa Pilipinas, go, go, go! Kunin nyo po ang iyong mga mahal sa buhay. But just to make sure po na lahat po ng insurance nila or mas maganda kung permanent residence na silang pumunta dito sa Canada. Lalong-lalo na po kung ang mga kukunin nyo ay iyong mga parents. Kasi lapitin na sila sa sakit. At syempre pag 60 years old above na sila, magkakaroon na din sila ng pension or may makukuha sila sa government. Hindi naman ganun kalakihan, pero pag kinonvert mo sa Pilipinas, malaki na rin. So yun lang po mga katoto. Maraming salamat po. At sa susunod pong ating video ay tatalakayin naman natin kung ano-ano nga ba ang pwede mong applyan dito sa Canada.
So stay tuned po mga katoto. Thank you so much sa inyong panonood sa aming munting video. Salamat!